Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Miyerkules mga Lodi. At grabe ang news natin mga Lods, nagkakabantaan na. Nagkakabantaan na si Daddy Trump. Nako, alam nyo, sabi nila ngayong midterm election, delikado si Trump mga idol. No? Pwede siyang ma-impeach kapag lumamang ang mga Democrats, mga Lodi. No? Pero syempre, check natin yung mga update natin sa crypto natin, sa chart natin, global news, at syempre sa crypto news natin. No? So sa mga gusto ng ganitong content, everyday news update, subscribe kayo sa channel natin. At syempre, like nyo na agad yung video natin. Pagka-click nyo pa lang, like na agad. Okay, let's go. So punta muna tayo sa chart natin na hindi ako nakapag-position ngayon. Pero ang lupit nung sinabi ko kanina, di ba? Pag bumagsak dito, didiretso dito. Kaya lang wala, hindi ako May ginawa kasi ako kanina, sayang, hindi ako nakapag-trade. May ginawa tayo kanina. So ngayon ako mag-aabang, katatapos lang actually. Haggard pa ang katawan ng lolo nyo, pagod pa. Pero syempre, walang pagod-pagod. Kailangan natin mag-update sa inyo, mga lodi, di ba? So ayan, chart natin nandito ngayon. Siguro kung titignan ko tong chart na to, ang bias na ito short. Kasi syempre, di ba? Gaganon lang siya. Pero check natin yung 50% na ito. Oh, ayan. So ito yung magiging half niya. Oh, pwede siyang bumaba dyan, consolidation, break uptrend, or pwede siyang bumaba dyan, consolidation, downtrend. Okay, so ang galing nung nangyari dito kanina, yung kulay blue ko dito, nag-consolidate talaga siya sa ilalim ng blue natin, tapos biglang nag-drop, di ba yung sinabi ko? Pero ang bilis din naka-recover. Kaya lang, ang ganda kasi nun mga lods, kasi kung naka-position ka na agad nun, meron ka na agad lock profit nun, stop loss, kung maga hindi ka natalo. Ganun yun. So ngayon mag-aano tayo, pwede tayo mag-position dito. Kasi pwede ring balikan niya to mga lods kasi nandito na siya 'di ba? Kung titignan niyo kasi yung 50% na ito, mga idol, 'di ba? Nandito na siya sa kalahati ng nasa top na siya. So kung magda-downtrend siguro siya, kukunin niya muna yung liquidity dito sa taas, 'di ba? Gaganon muna siya if ever ganyan. Kaka siya magda-drop. If ever na magda-downtrend siya. Ganun lang yung nakikita natin, no? Pero kung gusto niyo na agad sumabay dito, kung sakaling mag-uptrend siya, kung naisip niyo na, oy, baka nga ganun yung mangyari, pwede na kayo mag-long dito. Tapos pagdating dito, mag-lock profit na kayo kasi baka mag-drop siya, no? Pwedeng ganun mga senaryo lang 'yon mga idol, probability, pwede rin talagang mag-drop muna to dito. Baka nga tumagal pa, pwede rin. So, ayun lang yung mga tinitignan nating probability mga idol. Pero kung mag-short ako dito, hintayin ko na siya. No? At kung maglo-long man ako, hintayin ko na siya bumaba sa blue natin bago tayo mag-long. No? Ayun lang. Ayun yung ano natin, analysis natin dyan sa chart natin. Okay? So, punta na tayo sa ating mga balita. Tanungin muna natin kung is this true baka masayang yung basa ko dito. Baka may mga nag-comment naman Is there any truth of this? Yes, ayan, yun na nga, true pala, okay na. So, sana all, mga idol, no? China, na nakadiskubre ng malupit na cure. Diabetes, naku putik, number 1 to. Number 1 na kumukuha ng buhay ng tao. Mga idol, ang diabetes, lahat ata tayo diabetic pag edad natin ng mga 40. Depende na lang kung inaalagaan mo ang iyong body, no? So ako, mukhang mataas din ang sugar ko sa katawan, kaya nga anak ng sugar it's Okay. So, diabetes cure, sabi dito mga idol, no? Or the beginning of a medical revolution, no? For over a century, diabetes has meant daily injections, constant monitoring, and a lifetime of management. Kasi meron akong kakilala na anak ng aking kaibigan, na bata pa lang siya talagang nag-ano na siya, may maintenance na siya, nag-i-insulin na siya. Insulin ba tawag? Hindi ako sigurado Nagme-maintenance na siya, bata pa yun
no? Naranasan niya na yung ganun at hindi siya mura mga idol, no? Kasi parang weekly ata yun, so kailangan mo talagang gumastos. Kaya nga sabi dito, and a lifetime of management. But now, scientists in China and researchers at Vertex Pharmaceuticals in the United States. Ibig sabihin China in United States to? Scientists in China and researchers at Vertex Pharmaceuticals in the United States have done something shocking. They use stem cells to create new insulin producing cells and transplanted them into real patients, no? So stem cell na ang mangyayari mga idol. Ang mahal nun. And here's the twist. Some people with type 1 diabetes started making their own insulin again. No pump, no syringe, just living cells doing their job. It's not a full cure yet. Trials are still small and long-term results are unknown. But for the first time, medicine isn't just managing diabetes. It's trying to rebuild the pancreas itself. Science fiction, not anymore. So, shocking, the world diabetes cured. Sabi dito, stem cells successfully induce insulin production, offering hope for millions. No? So, magandang news to worldwide. Hindi lang to sa China, hindi lang to sa US. Buong mundo to mga idol. No? So, stem cell, iba ring ano to, no? Sa tatanong natin sa susunod kung ano yung stem cell mga lodi. Kasi parang sumikat na yan dati, di ba? Yung ini-inject sa mga para ano ka, bumata ka uli. Parang ganun yun, di ba? So, ngayon ginagamit na sila for cure. 'Di ba? So, pwede na silang panggamot. O, 'di ba? Putik ang lupit niyang news na 'yan. Alam niyo, meron pa rin talaga mga good news na pwedeng ibalita sa buong mundo, which is ganito. No, sa ngayon kasi ang dami ng puro negative news, bad news, gera diyan, gera dito, suplungan ng mga kurakot diyan. Grabe ang gulo ng Pilipinas, mga idol, no? Sana lang maayos natin, no? Magkaroon tayo ng isang leader, no, na talagang alam niyo yun, yung talagang i tawag dito, iaalay niya yung buhay niya para maayos yung Pilipinas, mga lodi. Meron pa kayang ganun, no? Yung talagang ibubuwis niya yung ito, ano na to, ito na yung aking misyon sa buhay, no? Ang ayusin ang bansang Pilipinas, no? Kumbaga hindi man tayo medyo mag-up man lang tayo ng level, hindi tayo yung third world country na matagal na nating third world country, 'di ba? So, ayun, iangat lang, no? At ayun, sana nga, no? Pero good news sa buong mundo, mga idol. So, punta na tayo dito. Imagine all the people. Ito malupit, mga idol. Imagine kung etong mga coins na to, ayan, mga coins na nakalagay niyan, bago umupo si Trump, no? Naglagay ka ng tig $10,000 sa mga coins na yan. Ito na ang presyo nila ngayon, no? Imagine you put $10,000 on the very first day Trump entered the White House. How much would your balance be today? So, kung naglagay ka ng $10,000 bago magpumasok sa White House si Trump, sa Bitcoin, 6,000 na lang ngayon yung 10,000 mo. Yung Ethereum mo, 4,000 na lang. Yung XRP mo, 4,180 na lang. Yung Solana mo, ang baba. 2,000 na lang. Yung Doge din, ako, 2,000 na lang din. Oh my goodness. Cardano, 2,000 na lang yung 10,000 mo. AVAX, 2,000 na lang din. Sui, 1,000. Grabe, halos 90%, 80% yun 83%. My goodness. Polkadot, ganun din mga idols. Etong INA, no? 1,000 at yung Aptos, oh my goodness, 800 na lang. At syempre, ang pinakamalupit mga idol, ang Trump coins at ang Melania coins. Imagine, no? Naglagay ka ng $10,000 sa Melania bago pumasok si Trump sa Malacanang, ay sa White House pala. 100 na lang, kahit di mo ginagalaw. Ganun kabagsak. Ganun kabagsak, mga idol. So, kung bibili ako ng Melania ngayon sa halagang $200,
Mas marami pa yung Melania ko kaysa dun sa bumili ng $10,000 na Melania. doble pa yung doble pa yung Melania coins ko. Nung bibili ako ng Melania coins ngayon, 'di ba, yung bumili ng Melania coins na halagang $10,000, nako, mas marami pa yung mabibili ko. Tama ba yung kalkulasyon ko? Tama, naging bobo ako dun, ha. Pero ganun, 'di ba? So, ayan. Anong gagawin? Speaking mga idol, ito yung mga performance of the most important crypto coins in terms of their drop from their all-time high. The worst performing coins that outperform everyone else in terms of losses. Polkadot. Ano ba yung Polkadot? Yan, no? Polkadot, AVAX tsaka Cardano. Dito rin ba yung AVAX? Ito. Ayan. And Cardano. ADA. Ayan, no? So, and their drops have exceed 90%. These are among the coins that investors trusted the most, but they have become a huge disappointment. So, andito pa XRP. Ayan, no? Imagine yung Tron medyo nakasurvive pa, no? Alam niyo, daming masamang comment diyan sa Tron. Lalo na kay Justin Sun, pero tignan niyo naman yung dinrap niya sa all-time high, 35% lang. 'Di ba? Ba't dito 65% yung sa XRP, tas dito sa bagay 10,000 to naging 4,000, tama. So ganun nga mga idol, no? Ang baba nang nangyari, no? Nag-drop tayo mga lods, okay? So ayan yung mga coins na yon. So kung may tiwala kayo dito sa mga coins na to, mga lods, sabi nga dito, these are among the coins that investors trusted the most. So, pwede kayo magbudega kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo na sila, gusto nyo na silang lubayan nyo na. Kung gusto nyo. Okay? Dahil ngayon is drop talaga ang mga coins na yan. Okay? Breaking. Nako, ito na mga idol. Nako. Lahat daw ng mga insider dito, yari. President Trump calls out Nancy Pelosi. Live to mga Lodi. Pass the Stop Insider Trading Act without delay. Ayun yung sinabi niya. Kasi alam niyo naman na issue si Nancy Pelosi na inside trader, mga lods, no? Kumbaga, syempre, sabi nga, kapag ikaw may government employee ka, lalo na si Nancy Pelosi, may alam ka sa mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, i-announce o kung ano yung mga mangyayari. So hindi ka dapat maging trader. 'Di ba? So ngayon, ang issue sa kanya nagte-trade siya. Speaking during his State on the Union address today, real Donald Trump directly demanded a ban on congressional stock trading and urged lawmakers to pass the Stop Insider Trading Act immediately. Let's also ensure that members of Congress cannot corruptly profit from using insider information. So imagine mga Lodi, ngayon nakikita na yung mga ganito. Yung dati hindi ito nakikita. So imagine yung profit nila dati, no, na walang sumisita sa kanila. Tuloy-tuloy yung kanilang insider trading, and it's not fair, man, di ba? So lugi tayo doon, mga idol. Trump called out Pelosi who reported earn millions with inside trading. So talagang sumikat si Nancy Pelosi diyan. Mga loads, na isa siyang insider. Did Nancy Pelosi stand up if she's here? I doubt it, sabi niya ganun. President Trump ordered pass the Stop Insider Trading Act without delay. So, sana mapasa na yan mga lods, para kahit nasabihin na nating mamamanipulate pa rin nila, at least meron ng batas. 'Di ba? Pag may trip na seryosohin silang kasuhan, kakasuhan sila. Okay, kung meron talaga silang ginawa, sumobra na sila sa pagkaganid nila, talagang imposibleng hindi sila makasuhan. No? So, grabe yan mga Lodi. Good news yan, ha. Nako, ito naman ang bad news natin. O good news ba to? Tama, good news ata to. Bitcoin surge over 65,000 as 10 a.m. manipulation reportedly stopped. Kasi yung pagbagsak daw mga idol is manipulated, no? Ayun yung sinasabi nila, hindi ako nagsasabi ha. Manipulated daw po yung pag-drop ng market. Bitcoin BTC surge 3.5% past $65,000 hours after Jane Street, a key authorized participating for BlackRock and Fidelity Bitcoin ETFs, was hit with a lawsuit. Grabe, nako, ayun na nga. Nagkademandahan na mga Lodi, no? So, nung
dinimanda yung Jane Street, biglang naka-recover yung market. Crypto community members were quick to connect the timing, with some claiming the firm's alleged 10 a.m. dumps had finally stopped. No, kumbaga, yung drop daw kanina talagang huminto na dahil nga na ano sila nakasuhan sila bigla mga idol Jane Street commands roughly a fifth of global trading revenue alongside rival Citadel Securities and Susquehanna, no? So ano na sila na kumbaga may hinala na rin kasi sa kanila mga idol, baka nga sila yung actually yung Jane Street, ito yung sinabi ni Duke Won. 'Di ba kahapon ba 'yun o kagabi? O kanina. Yung sinabi ni Duke Won na bigla siyang nagsabi na yung mga yan, yung minamanipulate niya yung market. 'Di ba kaya nga sabi ko, yung Jane Street, sino yung Jane Street? Sabi ko, kala ko tao yan 'Di ba? Ayan pala yung sinasabi ni Duke Won. So ngayon, dahil nga nagboses na si Duke Won, kinasuhan sila ngayon. Ayun nga, biglang nagpump yung market. Mga idol, ibig sabihin totoo, legit confirm na ngayon parang may mga nagmamanipulate sa market. Sabihin na natin isa na doon yung Jane Street. Paano kung meron pang iba? Paano kung meron pang pumipigil sa pag-angat ng market natin ngayon? 'Di ba? Ayun yung tanong mga idol, no? At kailangan matuklasan lahat 'yan. At kung nademanda na yung Jane Street, sana makatunog na sila, no? Na tayo na dinimanda na yung isa nating kagrupong nagmamanipulate, ha. Ano na tayo, back na tayo. Bounce na tayo, yan nyo na yan, pakawalan nyo na yung market, paliparin nyo na yan kasi kayo na, tagal na natin pinipigilan yan O, di ba? Pwedeng ganun di ba? So, that pala, maging bias tayo sa long nito. Kaya lang, wala pa wala pang hirap pa mag-decide ngayon. No, hintay-hintay lang tayo. Huwag tayo isa yun sa mga importanteng kailangan mong tandaan pag nagtitrade ka, no? Nagpo-position ka sa crypto trading o yung leverage trading. Kailangan maganda yung timing mo, no? Timing is important, mga lods. Okay? So, huwag kayong magmamadali. Ibibigay at ibibigay yan. Huwag lang kayo mainip. Eto na, mga lods. Kahit na malaki o medyo negative ang SUI, mga lodi, kita nyo naman, halos 97% ang drop ng SUI, mga idol. O 90% din ang drop ng SUI. Pero good news to, mga lods, no? Today, sabi dito, today is not just another headline. 21 shares has launched a spot SUI ETF on Nasdaq under the ticker TSUI. TSU. Pwede man siyang basahin ng gano'n, no? Chewy. This means traditional investors can now access the SUI ecosystem through their usual broker. No wallets, no complication, sabi dito. When an asset moves from crypto exchange to the regulated market, liquidity changes, no? And liquidity change and the type of investor change also. So, good news to, mga idol, sa SUI, no? Kung gusto niyo ng SUI, i-research niyo yan. Huwag kayong umasa sa mga content creator para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins. Mga idol, do your own research, lalo na sa akin, I'm not a financial advisor, okay? No, so goods yung SUI, marami nagsasabi pero wala ako niyan. No, pero trending yung SUI, mga lods, lalo na dati. Simula nang lumabas yan, talagang maraming positive news na diyan Ito ang maganda, ayan, kaya tinagalog ko to mga lodi. Ito ba yung tinagalog ko? Ayan, tama. Ito yung mga PayPal Mafia. Okay? Ito sila Elon Musk, ang grupo ng mga matitindi. Ito ang simpleng paliwanag sa Tagalog tungkol sa post na iyon. Ano ang sinasabi sa post? May balita mula sa Bloomberg, isang malaking financial news source, na ang Stripe, isang malaking payment company yan, mga idol, no? Katulad ng PayPal, pero mas bago at mas napakalakas ngayon. Kumbaga, malakas sila ngayon. Ay pinag-aaralan kung bibilhin nila ang PayPal, kahit buong company o bahagi lang nito. So, gusto nilang ibilhin yung PayPal. Dahil sa balitang ito, tumaas agad ang presyo ng stock ng PayPal ng halos 6.6% to 7% noong February 24, 2026. At umabot ng $46 based sa chart ng Pinost. $46 per share yan, mga idol. Bakit interesting ito para sa may akda ng post? Si Elon Musk ay siya sa nagtatag ng PayPal Moon. Moon. Kasama sa tinatawag na
PayPal Mafia. So ayan, grupo ng mga dating empleyado doon na naging sikat sa tech world. Ngayon, ang Stripe ay malakas na gumagamit sa payments ng X o Twitter. Ito kasi parang gusto nilang gamitin yung, yung Stripe sa X payment, no? Habang si Elon ay may connection pa rin sa PayPal, historically, ang post ay nag-uugnay ito sa crypto world. Parehong Stripe at PayPal ay lumalawak sa stablecoin at blockchain tech ngayon. Dagdag na opinion ng mga ng poster, medyo malayo sa balita. Sinasabi niya na ito ay posibleng konektado sa mas malaking plano sa crypto payments. Binabanggit niya ang kanyang prediction ng 2025 na ang Ripple or XRP ay maaaring sumipsip o mag-integrate sa ecosystem ng Stellar o yung XLM at iba pa. Tinukoy din niya ang XRP, XLM at HBAR bilang mga pwedeng maging bahagi ng bagong Digital Federal Reserve System sa hinaharap parang reimagine na version ng traditional banking system gamit ang blockchain. Sa madaling salita, mainit na balita, Stripe baka bilhin ang PayPal. Stock ni PayPal tumaas. Pero ang poster ay nagdadagdag ng kanyang crypto conspiracy prediction angle tungkol sa XRP, XLM, HBAR at PayPal Mafia plus Elon plus X payment. Kung curious ka sa part ng crypto prediction niya, medyo speculative lang yan at hindi pa confirm, no? Kumbaga kasi alam niyo naman yung mga nasa mundo ng crypto natin, medyo kapag may nakita silang kahina-hinala, medyo nagdi-decide na agad yan kung ano yung mga mangyayari, pinipredict na agad nila. Okay, so sabi na dito, Ripple Mafia equals government contractors. PayPal Mafia, ganun din. PayPal, XLM, Stripe, XLM, the new Fed, XRP, XLM, and HBAR. Diba? So, ayan, meron ako parehas niyang tatlo. Kakabili ko lang nito ulit eh. Oh, 'di ba? So, remember what I said last year, Ripple XRP will own Circle XLM. Look like things are lining up dapat 'yan, 'di ba? Sweet Jesus Mother of Bethlehem. Sabi rito mga idol, parang gulat na gulat si Pompous dito. Korea and Japan exploring XRP ledger for cross-border settlement. Exactly how he said would happen, no? So baga kasi ito saan ba 'yon? Ayan, si Yuto, no? Japan and South Korea have begun joint development of blockchain infrastructure. These discussions are currently being conducted in private, but their impact is expected to be extremely significant. XRP holders should pay very close attention to the future developments. This could become a major turning point for Ripple, no? So yung mga ganitong news mga lodi, yung mga good news sa XRP, hangga't hindi siguro nakikita yan, walang maniniwala, no? Yung iba kasi puro na lang kayo ganyan, puro na lang kayo good news, adoption, cross border payment, ganito ganyan, etc. Pero hindi naman nararamdaman sa chart. Kung titignan mo yung XRP, sobrang baba pa rin, 1.3 mga idol sa ngayon, no? So, kung talagang malupit yan, kung naniniwala yung mga tao, yung mga investor sa XRP na talaga magte-$10 yan, dapat mga nasa $3 to $5 na ngayon yan. Ayun yung sinasabi dito mga lodi. Naisip ko lang yun, dinagdagan ko na lang. Ganun din kasi nasa isip ko eh. Pero mga idol, hindi ako nawawalan ng loob dyan. Dahil sabi ko nga, ni-research ko yan eh. Kumbaga, medyo happy pa nga tayo dahil di pa siya tumataas kahit pa paano nakadagdag pa tayo ng konti sa kanya. Ladies and gentlemen, you are more than welcome. Remember who told you back in 2024 that this was a big possibility in 2025? I told you this was going to happen. Now in 2026, all the great minds are seeing that what I knew could happen 2 years ago. Hold on, sabi rito. So, if history, hindi kasi ang sinasabi dito mga idol ng post na to, yung pump ng XRP noong 2017, mga lodi, no? Kung mauulit daw yung pump ng XRP noong 2017, saan ba yan? Ito ba yan? Ayan. Ito. Yung pump na yan, mga lods. Kung uulitin ng XRP yung pump na to, mga lodi, sa ngayong presyo kasi ang presyo noon is nasa 12 pesos dahil lang. So kasi ang presyo noon is nasa 0.005. Ay hindi, 0.2 pala. O sabihin natin 0.2.
So, ang presyo nun is mga nandyan lang. So, kung uulit yan, mga Lodi, aabot daw ng $1,000 si XRP. Ayun yung sinabi dito, mga idol, no? Saan yun? So, if history were to repeat with the correct historical percentage, XRP price would reach 1,600, not 1,400. Conclusion, the post-claim of a 64,000% increase for XRP 2017 run is incorrect. Based on the prices it provides, ito, 0.005 to 3.84. The actual increase is 76,000 daw, hindi 64,000. So the projected price of 1,400 is consistent with 64,000 increase on 2.21, but is slightly misstated. It should be 1,416 when including the initial price. The correct historical increase of 76,700 were applied. The projected price would be 1,697. Kung uulit kung uulit. Hindi naman natin sinabing uulit yan. Pero kung uulit, mga Lodi, ganun nga daw yung mangyayari. Okay? Pero medyo, sa tingin niyo ba uulit yan? Ako, malaki tiwala akong uulit yan. Kaya lang, wala naman maniniwala sa akin. It doesn't matter kung umulit man yan o hindi. Kung umulit yan, goods yun for us na may hold. Pero kung hindi umulit, okay lang. Kahit slow lang naman, wala namang problema. Sabi ko nga sa inyo, long-term holder tayo. Okay, so sabay tayo nag-news habang nag-ihintay ng ating journey. So ito mga idol, no, maraming mga lumalabas na issue o yung date prediction o kung ano man yung pwedeng mangyari sa Clarity Act natin. Pero sabi nga dito mga idol, stick with Garlinghouse. He's the doorman. Kung ano yung sinabi niya, sa kanya lang kayo maniwala, huwag na kayo maniwala sa iba. Diba? He is the doorman. After that, each incident has its own story. There, sabi kasi ni Brad Garlinghouse, there's a 90% chance that Clarity for Payment Stablecoin Act will approve by April. Okay? So, kahit anong mangyari, kung naniniwala ka sa kanya, yun nga, maniwala ka na lang, mga idol, no? So, grabe, yun yung sa news natin ngayon, halos pare-parehas na rin kasi yung ibang news. So talagang tumitingin lang tayo ng mga medyo solid, mga idol, no? O yan, saan pa ba? Bago to. No? Ito pa rin yung kanina, yung sa people are asking me, please, Mr. President, we are winning too much. Hindi kayo lang yung nag-win, hindi naman kami kasama. No. The world's largest investment advisor control 146 trillion in assets, and the top 29 have one thing in common, Bitcoin per river. Ayan daw yun mga lods. No? Ano yung ibig sabihin ng Bitcoin per river? Meron sila mga Bitcoin. Okay. Okay. Ayun daw yun mga lods Strategy becomes the world's most shorted stock as sentiment flips amid 9.5 billion in Bitcoin-related paper losses. Naku, nabuburot na naman si Michael Saylor. Ayun news natin. Basa tayo ng comment nyo sa video natin kanina. Nag-update ako kay Kulaong. Mga idol, at syempre ang inyong mga comment dito. Alright. Meowsy, and I don't want to sell my XRP, mga idol. Do you own Sing Not Financial Singer? Ano daw? Ano ba yun, idol? Same boss, mukha na tayo mga baliwa ka bodega, pero kahit ganon, masaya pa din ako nakabili pang bodega. Legit naman talaga kapag ikaw mismo ang magse-search. Tama yan, idol XRP holders. Si Arnel Sapitanan, shoutout sa'yo. Si Lisa Yongson, shoutout sa'yo. Uy, baka wag nyo na lang pakinggan yung boses ko kung napangita kayo sa aking awitin Si Andres Albillion, parati na kasi akong hindi nauuna, kaya di na ako nagko-comment, pero araw-araw naman ako nakikinig. Mag-hi and hello na lang ako mula ngayon. Ayan, shoutout sa iyo, idol Andrew Andy Drew Salbillion. Ayan. Edwin
Shoutout sa'yo, si Jeben. Ayan, nasabog na raw, idol. Si Pete Pelizardo, Ferdinand Deser, shoutout sa'yo, si Hunter. Madaming bold sa Telegram. Talaga ba? Hindi. Well, sa akin kasi puro ano eh. Puro yung mga crypto ano related yung mga nakikita ko dun eh. Tapos si Romel, shoutout sa iyo, client. Connect. Ayan. Tama yan, idol. Mag-update ka kay Kulaong at para din sa mga niloko niya, imbes na magpaloko kayo ulit at magbigay ng pangpiyansa niya sa kulungan, pag-aralan nyo na lang o mag-invest na lang kayo sa crypto, not financial advice. Wow, ang galing ni idol dun ah. Ang galing mo doon, Pyrocus. Phil Habis, good PM po. Shoutout po, good. Mga update, salamat po. Sa heart. O, ayan. Salamat sa iyo, idol, Phil Habis. Parson. Marami scammer dyan. Siguro sa Telegram yan. Karamihan ng mga ibang lahi ginagamit ang mga fake crypto investment. Kaya nga eh. Lahat naman ng mga social media apps, maraming scam, mas lalo na sa Facebook at YouTube. Eh, di iban din nila ang Facebook. Hindi naman, nakokontrol naman ng ano, ng mga YouTube o ng Facebook yung mga bot. Ang importante kasi mga bot eh. Merong ginawa ngayon yung X, mga idol, kaya lang hindi ko na ano kasi kung tunay yun eh. Merong ginawa yung X na hindi ka makakapag-comment kapag hindi ka tinag o hindi ka talaga minention o basta something na hindi ka related dun sa nag-post. So yung mga bot hindi na sila makakapag-comment, mga idol. Dito kasi sa YouTube maraming bot dito. No, kaya lang hindi naman dito kasi kapag di ka naman nakipag-interact sa bot, tsaka masyadong obvious na bot sila kaya hindi mo na siya i-interact eh. 'Di ba? So dapat ganun, no? Tama. Kaya lang hindi pala pwede. Kasi random yung mga nanonood ng mga tao sa YouTube eh. Sa X tsaka sa Facebook pwede siguro 'yun, no? Discord yung mga crypto scammer, sabi ni Slapsoil Adventure. Ardel Navigator, maganda siguro ka-sugarates mag-update tayo ng sa gold. Hindi kasi ako nagtitrade sa gold at silver, idol eh. Pasensya ka na. Kung gusto niyo ng gold at silver, doon kayo kay idol. Kay Tito Vlog kayo. Lagi nag-upload ng ganun. Nanonood din ako doon. Ang galing, nagawa ko na sa phone ko lahat ng ginagawa mo boss sa trading chart. Madali lang pala. Di ka na papalipat-lipat. Press plus, hold. Kumbaga, pe-press mo sa hold mo. Kung maglalagay ng long, then pindot plus. Kung maglalagay ng stop loss. Pero sa demo lang ako nagpa-practice, boss. Hold buy lang kasi ang kapag may pera. Ayan. Sige, titignan natin kasi hindi ko pa natatry eh. Actually talaga, lagi kong sinasabi to. Sa cellphone tinitignan ko lang yung kung ano na sitwasyon. Pero kung gagalawin ko kasi talaga yung trade ko, sa PC ko talaga siya ginagalaw. Emmanuel, ayan. Boss Jeb, baka mapansin, ano na lang yung mga coins mo. Hindi na ako nakaka-update sa BC kasi sa work. Bawal daw sabihin pero obvious naman eh. Nasasabi ko naman minsan, di ba Idol Emmanuel? Tunugan mo na lang. Nagpupusoy ka naman siguro. Tunugan mo na lang. Lagi ko minsan nababanggit yun. Kaya lang hindi kasi siya pwedeng direktang sabihin. Parang gano'n. Cryptbit. Boss. B1. Ano yan? Land. Oh, ayan, hindi ko alam yan, Idol. Coordinates ba yan? Pre-FLM. Palayain. Huwag matakot. Snorky. Oy, si Snorky, ano natin siya, nag-membership siya sa ating membership ha. Ay, shoutout sa iyo, Snorky. No, kung hindi kayo busy o kung meron pa kayong extra diyan, 78 pesos, pwede kayo member sa atin. Magkakaroon kayo ng star. Magagamit niyo yung mga meme coins nila Boy WhatsApp. Pengkalag, shoutout sa iyo, 62. Kulit ng ginawa ng US government. Sa kanila na yung Greenland, Valenzuela eh, no? Diyan lang sa may Valenzuela. Diyan lang yung malapit sa amin. Greenland, Venezuela, Ukraine, soon Iran, NATO. At ilalabas pa soon yung alien files. Tapos, wag naman sana tong mangyari World War 3. Tapos, lahat ngayon, tumataas food lang is ginto, silver, crypto, bagsak. The Great Reset na ba, kuya? Gusto ko lang marinig opinion mo, kuya. Mag-live ka na kay Clovis. Ang ingay mo sa live kay... Oo nga, nagagalit na sila eh pag ako nagla-live eh.
Try na. Sige, ano natin yan, mga Lodi. Kasi medyo busy lang tayo ngayon eh. Pero pag nagbakasyon na, dami kasing practice ni Boy WhatsApp eh. Dami nilang program. Kailangan ko siyang kasi kasuhin, mga idol eh. So, pero pag medyo naging hindi na tayo busy, maglalaro na tayo. Magla-live tayo kay sa channel ni Clovis Gaming. Oh, mag-subscribe kayo dun ha. Sa channel ni Clovis Gaming, mga idol, para ma-notify kayo kapag mag-upload, mag-ano ako. Ay, magla-live ako. Ayan, punta lang kayo kay Clovis Gaming. Ayan yung mukha ni Boy WhatsApp. Ayan. No, mag-subscribe kayo diyan. Tapos diyan ako magla-live. Mga idol, no. Great reset. Sige, titingnan natin kung pwede natin maging topic 'yan, no. Ano kaya meron sa crypto? Bakit takot na takot ang Pilipinas dito? Pilipinas. Dito mo mapapatunayan, boss, na kung sino gumagawa ng batas sa Pilipinas wala ring alam talaga. Kumbaga, low IQ. Sa bagay, para maging congressman ka, mag-party list ka lang, congressman ka na. Nakakatawa talaga ang batas o ruling sa Pinas. Kaya ako, pag may kinikita na peso, convert agad sa euro o dollar. Kasi nga, nagko-collapse ang value ng peso. More power, boss Jeblo, sabi ni Mikey de la Cruz. Mga idol, no? So, hindi ko sinasabing low IQ, ay ko nasabi na na. Pero, yung iba kasing mga kapag di nila naiintindihan, medyo natatakot sila sa ganun, no? Takot ka sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. So, syempre kapag ganyan, iniisip agad nila kung paano sila makukurakot. Hindi na nila ini-explore yung lahat, no? Naku, dami na naman God sa atin ito. Nakatawa yung mga Pinoy, no? Parang harap-harapan ng ninanakawan nila loko, sinasamba pa rin nila yung kanilang mga mga puon na wala namang pakialam sa kanila, no? Nakakalungkot lang, mga idol, pagka ganun, no? Pero yan yun na, hindi na nila ako mag-comment sa mga political kasi alam niyo yun, nakaka-stress yan eh, mga idol. Layo-layo kayo sa mga politika. Ako nakikinood lang ako eh. Tapos, yun, nakiki-comment lang ako ng sarili ko na lang. Si boss lang nakakarinig. Kasi kapag kinoment, sinabi ko yun sa YouTube ko, baka marami galit eh. Si Disley, si Adjong Gerald, I agree na sana i-educate na lang mga tao. Paano maiwasan ng scam sa specific app compare sa iban nila ang isang app? Dapat natin improve ang utak. Bakit ngayon? Bulok na ang mga utak ng Binance. Nabulok na, mga idol. Kasi yung edukasyon natin ngayon medyo kasi alam nyo dati, isang reason, no? Dati, kapag pinalo ako ng teacher ko, o kaya pinarusahan ako ng teacher ko, pag uwi ko ng bahay, magagalit sa akin magulang ko. Anong ginawa mo? Ba't ka pinalo? Anong ginawa? Ba't ka pinagalitan? Siguro makulit ka. Hindi ka sumusunod. Ganon. Pero ngayon, kapag yung bata pinagalitan, pinalo, o kung ano man ng teacher, susuguri ng parents yung teacher. Anong ginagawa mo sa anak ko? Hindi ko pinapatabuan ng lamok yan. Mahal na mahal ko yan. No? Anong bumunot ka? Isa lang sa atin matitirang buhay dito. So, ganun na. Kumbaga, biglang bumaliktad ang mundo, mga idol. At medyo, isang sample lang yun, ha? Isang sample lang yun ng mga nagbago ngayon. At medyo tinamaan yung education, no? Medyo, masyado nang naging malambot, no? Naging baby, naging naging nana, kumbaga sa basketball. No, yung mga bata ngayon, mga lodi. Dati pag binubuli ka, pag laki mo na talagang ano ka na eh. Antibay mo ng tao eh, di ba? Ngayon, pag binuli, si Boy WhatsApp nga, pag sabi ko, syempre hindi may iwasan niya, magsusumbong yung bata. May bully doon. Sabihin ko, sinasabi ko sa kanya, mo lang, tulak mo lang. hindi tulak ng saktan. Lumayo ka, palayuin mo lang siya sa'yo. Wag mo siya sasaktan, ganun. Layo mo lang. Hindi tulak na tulak ni Gon, ha. Di ba, alam niyo sa Hari ng Palapag, yung tinulak ni Gon, talsik. Hindi ganun. Tulak lang, layo ka lang, ganun.
Para hindi na siya bulihin. Ayan. Aga ng update natin ngayon, idol Sabi dito, sabi ni Clabby, shoutout sa'yo. Pati ba naman yung messaging app, tinitira nila, naghahanap na naman yata ng padulas yung mga sutoy na dict, DICT mga idol, sorry. Idol yung Discord, meron skandalo ngayon dahil dun sa age verification nila. O yan. Pero yung mga ganyan naman kasi na-update yan mga lods. Tsaka hindi yan madaling, kumbaga madali lang masolusyonan nila yan. Tanda ko pa yung FB dati, meron pang coin na pwede mong ipangbayad sa mga laro sa FB. Dati ko, so kaya pala nawala yon, pinagbawal na ng US. Oh, hindi ko naabutan yun, idol Skylab, shoutout sa'yo. Always yan, si Idol. Nagbibigay sa akin ng news yan. Si Mabel Sambales, hi Idol. Hi din sa'yo. Naging radio station, Hi. Kamusta ka na? Anong request mo? Gusto mong kanta? Ha? Bakit ngayon ka lang? Ayan, King Shang Sheng, shoutout sa'yo. Stephen, Andre, shoutout sa'yo. Si Engineer Cortez. At syempre, ang champion natin si Santos Jandel. Okay, so ayan, grabe, no? Sana at bear with me mga idol, no, na parang namin parang boses pagod kasi ako kasi pagod talaga ako mga idol. Ano na talaga, medyo papahinga lang muna ako ngayon, no, para bukas malakas na yung ating boses at malakas na ang ating utak na gumagana lagi, no, pag nagbabasa tayo. So ayan, kita-kits tayo mga idol bukas ng umaga at syempre sana like nyo yung video natin. Sa mga wala pang crypto exchange dyan check nyo yung link dyan sa baba ng description natin. Kung trader, retailer, investor kayo, makakatulong sa inyo yung mga link dyan sa baba ng description sa video. So ayun, kita-kits, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Clavs Gaming, subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, what was I gonna say? I forgot what to say.